malusog, maging matatag na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. So, isang karangalan para sa akin na tumayo sa inyong harapan para mag-serve sa inyo ng spiritual food in due season, pagkain natin, at ang gawin lang natin mga kapatid, mag-enjoy po tayo. Amen. Kung paano nag-enjoy tayo kanina sa message ni Pastor Philip, panatilihin natin yung spirit of enjoyment. Amen. Yung tinatawag na kauhawan, thirst. Na yung kauhawan na yan, hindi tayo nauuhaw dahil sa wala tayong mainom dahil sa tagtuyot ang ating kalagayan, but nauuhaw tayo sa isang kalagayang a desire from the heart, sapagkat nakikita natin na punong-puno ang banga ng ating Panginoon. Nag-uumapaw, rivers of living water. Kaya, yung desire natin na kumain ay patuloy po nating pasaganain sa ating puso at isip sa oras na ito. Yamang ang oras ay medyo delikado sa ating pisikal, subalit kunting tiis na lang mga kapatid. Maalala ko yung scripture natin, eat the book, sa bibig matamis, sa tiyan mapait. Just eat the book. Kaya lang natin na medyo may something na nararamdaman ng ating tiyan. Subalit sa ganun pa man, nandyan ang word, ang tinapay ng buhay na siyang magbibigay sa atin ng kabusugan, physical at spiritual. Dalaran po natin ang Lord. Nandito tayo in a supernatural way. Amen. At nawa ang Lord ay gamitin ako bilang channel of His blessing sa oras na ito, sa umagang ito, at patuloy na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. So, dito po sa nababasa natin na tema, the 50th Golden Anniversary after Sunset Mountain. Maalala ko po sa natural marriage, may nagdadaos ng kanyang ika-25 na anniversary ng kanilang pagsasama. Mayroong 50th Golden Anniversary, mayroong 75, mayroong 100. But sa mga bagay na yan, ano yung pinaka-significant? Ano yung pinakamahalaga? Bakit sa ganong edad nila, maring sila'y matanda na, but still, ginagawa nila yung mga bagay na yaon. Sineselebrate nila. Ang isang mahalaga dito ay yung tinatawag na vow. Dahil ang marriage, ang pinakamahalagang bagay dito na ginagawa ng mag-asawa ay ang sumpaan. So, they renew their vow. At ganoon din po tayo, natural type na spiritual. Dumating po tayo sa 50th year, Golden Anniversary. Amen? At dito mga kapatid, pagkatapos nun, as we enjoy those things, after that, i-maintain po natin yung tinatawag na vow natin sa ating Panginoon. Katulad ni Samson, Nazarite vow. Amen. So, kung kukunin natin yung Nazarite vow, mga right things na kung saan doon ay nagsumpahan muli tayo with the Lord. At yung vow na yan, till death do us part. Amen. Until the day na i-drop natin ang flesh man. Hindi magbabago yan. At kung dumating pa man tayo ng another 50th year, another vow to the Lord, ang ginagawa nating
paglilingkod. Amen. And I believe, alam natin kung ano ibig sabihin nung sumpaan na yan. It is something between you and God, between the husband and wife, na walang sino man pwedeng makapaghiwalay. Who shall separate us from the love of God, sabi ng Apostol Pablo. Famine, tabag, kasalatan, o anumang mga bagay, wala. Sapagkat tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoon. Amen. For we are sealed until the day of our redemption. Amen. So, ang message po natin, it's all about the power of transformation. At mayroon akong nakita na isang spoken booklet sa message ni Brother Branham, kunikta po dito sa humble thyself. Amen. Kasama ito sa tinatawag na pag-transform natin into a higher thinking, into a higher revelation na tinatalupan ni Lord sa ating kapanahunan. Sabi ng isang quotation, your flesh has to be transformed by the spoken word birth. Yung mga naririnig natin, yan yung spoken word birth na nagbabago sa atin, nagtatransform sa atin sa isang bagong kalagayan. Mula sa lumang botelya, patungo sa bagong botelya. Mula sa lumang sisidlan, para sa bagong sisidlan. So we transform by the spoken word birth without spot or wrinkle or blemish. Yan kung may spot, wrinkle, blemish, puputok yan, Pastor Philip. Kaya kinakailangan bagong bago. Amen. Amen. Hindi lang basta bago. Or God will not accept your sacrifice, your service to Him. So, transformation. At anong banda, anong side tayo na transform ng spoken word? From natural birth into spoken word body. Bakit? Ito yung isang bagay na dito dapat tayo mabago, matransform. Mula sa natural word tungo sa spoken word body. Sapagkat kung hindi mangyayari ito sa atin, God will not accept our service, our presence, ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sayang itong ginagawa nating pagtitiis na gugutom tayo kung hindi acceptable ang ating katawan na nagbibigay sakripisyo sa ating Panginoon. Kaya we transform from natural into spiritual body. Ang ating natural birth body, may spot, may wrinkle, blemish. At hindi ito ang totoong katawan na naglilingkod sa Lord. Napakaraming katawan ngayon na naglilingkod sa Lord. But mayroong itinalaga ang totoong katawan, acceptable service to God. Hindi nasasayang ang ating pagpapagal. Hindi nasasayang ang anumang mga bagay na ibinibigay natin sa ating
according to what you are. At sino yun? According to be what you are, that is our spoken word body, ang bagong botilya na binago ng ating Panginoon. Now, transform to change. So, ito ay mula sa tinatawag na image. Dahil ito ay pagbabagong anyo. Pagbabagong uri. Mula sa natural, sa isang uring spoken word body. At dito, in an image and likeness, na transform tayo into the second coming image. Amen? Hindi na yun ang ating anyo, katauhan. But tayo ngayon ay nasa ikatlong imahe, larawan, katauhan ng ating Panginoon. Sabi ng message, katawa-tawa tayo kung tapos na ang kasalan, kinabukasan, suot-suot mo pa rin ang iyong wedding garments. Amen. Kinakailangan may transformation na naganap. Dahil sa panahon natin ngayon ay hindi na po tayo yung pinoproclaim at ipinapakilala at sinasabi sa mga tao. Amen. It is another ministry ang ating ginagampanan. Amen. Hindi na nobya at asawa ng ating Panginoon. At kung asawa, alam mo, dapat ang iyong obligasyon bilang asawa ni Kristo. Kaya dito, sinasabi natin, I'm born again. Believers from the cloud. I am God. Pero kung ibang manifestation ang makikita natin, walang transformation. Hindi match yung mga bagay na sinasalita natin at ipinapakita natin sa buhay natin. Kinakailangan mag-match. Because sabi ng message, today, it's a matching time. Amen. Kailangan ma-match tayo. Katulad ng mansanas. Saan mo siya imamatch? Cellphone, TV, microphone, o prutas? O saan natin i-match? Siyempre doon sa prutas. Then, sinasabi natin, born again tayo, then saan natin i-match ang ating sarili? Deform or transform? Transform. Amen. Para hindi po tayo katawa-tawa sa iba. Amen. Kung inyong maalala yung 6th dimension, pinuntahan ni Brother Branham, beyond the curtain of time. Mga babae doon, mahahabang buhok. Kaya pagdating dito, ang mga sister natin, mahaba rin ang kanilang buhok. Dahil nagmamatch yung word man and the spoken word body. Amen. Hindi pwedeng magkaiba ang kanilang origin, ang kanilang lahi. It is the same thing, the same manifestation. Kung ano yung nasa loob, yun din ang nasa labas. Amen. Matching time. Matching time. Amen. Sa mensahe ni Brother Branham, humble thyself. If we want to see the dirt pool
What is the third book? The third coming. The third testament of Jesus Christ. God perfect in three. If we want to see the third book really do something for God. Amen. Really something for God. Kaya huwag tayong matakot dito sa hawak-hawak nating third book, third coming, third testament of Jesus Christ. Then ito ay sa Panginoon. At it is something na kung gusto natin makita, anong gagawin natin? Sabi ng message, it's coordination. Amen. Amen. Pagsasama-sama, pagtutulungan, pagkakaisa, one mind, one Lord, one faith. Amen. Pagmamahalan. Dahil hindi tayo pwedeng makipag-coordinate kung walang pag-ibig. Kaya, it is love. Amen. Because love to burn all things. Amen. So, it's coordination with every one of us together. To humble ourselves before God. And confess our wrong and pray and believe God for these things. Ano yung believe God for these things? The third-fold ministry. Believe that, be humble, then God will do the rest. Just be humble. Sabi ko nga, nagpipray tayo sa Lord, magkaroon sana tayo ng isang kahit maliit na lupain, magpapatayo ng church building. Amen. Pero kung wala pa, until now, just be humble. Magpakababa lang tayo, then one day God will lift up that longing sa puso natin na iniisip natin, hindi lang para sa atin, but para sa katawan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Right. So, third coming. Ang image natin, humble ourselves. Pagpapakumbaba lang. Tulad po ng transformer. A transformer that brings electric to our home don't make the energy greater and greater, but it makes the energy lesser so that we can practically use the energy better. Hallelujah! From higher voltage. Anong nangyari? From 220 or 120 volts para magamit ng husto. Kaya nga, napakainam itong music natin, itong microphone natin, sapagkat through transformer na iayos ito into a right voltage. Right. Sa atin, we have a higher energy of revelation. Napakataas yung hawak natin. Hindi basta-basta higher voltage. At practically, nagagamit natin ang revelation because of the transformer. Nang ibig kong sabihin, dahil sa tamang pag-transfer ng message. Dahil kung wala ito, sasabog tayong lahat. Kaya kinakailangan into a right pattern sa tamang pagbibigay ng voltahe sa bawat isa sa atin para hindi tayo magkawatak-watak sapagkat yon ang danger kapag hindi naibigay
So what is the proper? That is from prophet to the fivefold ministry. Amen. Kung sasagsak ka mismo doon, isang araw, lasing ka na. Isang araw, hindi mo na makuha-kuha. Sa amin nga mismo, nagbabasa kami, pero it takes time. Hindi lang sa iisang pagbasa. At kailangan natin yung kapwa bahagi ng limang katawan ng ating Panginoon or the fivefold ministry para ma-transform na tamang-tama ayon sa pinakamind ng Diyos na ibinigay sa kanyang propeta. Then, dumating sa atin in a local assembly. Sabi ng scripture natin, Revelation 10:11, Thomas prophecy again. Alam niyo, itong scripture natin ito, hindi lamang para sa pastor, kundi para sa lahat. Hindi lang sa fivefold, but to the body. Hindi ka man nangangaral, but yung manifestation natin, sabi na ng mensahe, yun pa ang mas maingay. Amen. Ano yung kasabihan na yun? Action speaks louder than our voice, than our word. Amen. Kung baga, mas magaling pa kayong mag-preach kaysa sa amin. Amen. As long na nilalagay natin into a proper manifestation yung higher energy na tinanggap natin. Amen. So, from pastor to local assembly, to the believers, para mas magamit tayo ni Lord in preaching, music ministry, giving, sa lahat na ng bahagi na ginagawa nating paglilingkod. Para magamit tayo ng gusto ng ating Panginoon, sabi ng message, be humble, make yourself small, step down. Ikaw na yung pinakamagaling na mag-gitara, but isa kang small and humble guitarist, lalo kang nililift up o ginagamit ng Lord sa kanyang ministry. Amen. Humble lang po tayo. Ano man yung gifts na ibinigay ni Lord sa atin, just do it in a humble way. Alam nyo, hindi pa naman talaga pinano magpastor. Nung umalis ako sa Bawang La Union, 2 taon ako. Pastor ko. And then biglang-bigla, ang Lord, inalis ako doon, pinalik sa bayan naming Urdaneta. Sabi ko sa pastor, Pastor, dito na ako kahit sa likod lang. Hindi na ako mag-preach, hindi na ako tatayo sa pulpito. Pero sabi nga, gifts and callings are without repentance. Yung mga kaloob na ibinigay ni Lord sa atin, walang pagsisisiyan. Ang kailangan lang natin, magpakumbaba tayo at magamit natin ito sa ating Panginoon. Then the ministry will grow. Pero kung hindi, walang coordination, we cannot see the moving of the third pole na sinasabi natin sa panahon natin ngayon. Amen. James 4, verse 10, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Paano
nagiging chisel out natin at sinasabing alam na natin ang lahat. Tinanong si Brother Parnon noon, nandun kami sa Bicol. Brother Parnon, alam mo bang lahat? Sabi niya, hindi. Maliban na ito'y pahayag. Amen. Bagamat siya'y punong-puno, pero hindi niya sinabi, alam ko lahat. Amen. Kaya nga siya ay inilift up mismo ng ating Panginoon. Bagamat ayaw niya, pero wala siyang magagawa dahil sa meron siyang humble spirit. Kaya automatic ang Lord ang magtataas sa Kanya. At tayo naman, hindi natin siya itinataas pakipagsaksi ng ating Panginoon. But in a proper lamang na pagkakilala sa Kanya. Bilang brother, bilang pastor, bilang katawan, bahagi ng katawan ng ating Panginoon, at bilang ginagamit ni Lord sa ating lahat. Amen. Dahil kung wala ang Amos 3:7, wala din tayo. But we don't exalt, amen. But we love, amen. Kaya pinapanalangin natin siya na patuloy siyang gamitin ng ating Panginoon. Amen. Sa salutation, to praise that morning as He called for us to enter into His holy place with humbleness and simplicity. The holy place we enter today is the ministry of third coming. Wala nang iba. This is the holy place. Sapagkat kung saan naroon ang Panginoon, ang lugar na yon, ang nasyon na yan, we are the nation of God. We are the place of God. And that place is holy. Noon, ang calling ng Lord, God's word calls for a total separation from unbelief. Natapos na po tayo doon. Nawala na po yung original sin. Amen? Meron na tayong bagong pagkatao. Today, the call is enter into this holy place, which is the third coming, third testament ministry, with humbleness and simplicity. At dahil tayo ay nagpakabawa, kaya tayo naman ay iniraise up ni Lord into a higher and farther understanding sa third coming ministry ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo nagpakumbaba, wala rin tayo. Amen. Then, na-raise up tayo na ilagay sa tamang posisyon by the outpouring ng water by the Aquarian ministry. Yan ang isang ginagampanan ng ministry ngayon na kinabibilangan natin to position us. And by the washing of water by the word, na-realize natin. Maalala ko yung minsan ni Pastor Joe doon sa Ordaneta nung last Sunday. Hindi tayo nanatiling binhi. But tayo ay na-transform. Nagkaroon ng pagbabago. Dati, nasa kalagayan tulog. But ngayon ay gising. Dati, mula sa kalagayan amnesia, ngayon ay conscious, believer. Alam na natin ang gawa at kilos ng ating Panginoon. The message said, recognizing
starting your day and its message. At na-recognize natin ang araw natin at ang mensahe sa araw natin. Kaya yung pagiging binhi natin, dahil mayroon tayong germ of life. Tayo naging isang punong kahoy. Yeah, Pastor Ising, a tree of righteousness. So, naging kahoy tayo, punong kahoy tayo, the tree of life, na may bunga, the fruits of the Holy Spirit. Ano yun? Love, joy, peace, long-suffering, faith, gentleness, goodness, meekness, temperance. Yan, tulad ngayon, konting tiis lang, long-suffering, temperance. Pagpipigil sa sarili, minsan pag-preaching, minsan hindi mapigilan ang sarili, lalabas na lang. Pero dito, kinakailangan pigilan natin ang ating sarili. Kinakailangan yung pananampalataya, yung joy, yung peace. Dahil dito, may kapayapaan. Then, the fruit of the Spirit, these things, iniisip natin, they are our supernatural weapons to overcome the very darts of devil na everyday kasama natin, binabanatan tayo. Ang mga bagay na ito, yan ang supernatural weapons natin. Tandaan nyo yan, mga kapatid. One day, ma-experience mo ito. Katulad nila yung naghihintay ka. At pag video na edit ka na, mayroon kang supernatural weapons. Amen. Then, tulad sa Jawbong na naging sandata ni Samson, hindi niya inisip na basta lamang isang panga ng asno. But inisip niya na ito ay supernatural. It is anointed by God. Bakit inisip niya? Dahil alam niya, ang Diyos nasa kanya. Ano mang hawakan natin, may anointing ito sa ating Panginoon. Hinahawakan natin ang gitara. Akala mo parang natural lang. May anointing yan. Eh yung anointing nandyan sa'yo. Eh yung gitara, huwag mong gamitin sa kung ano-ano mang klaseng tugtog. Amen. Every time may hinahawakan tayo, nagiging holy, may anointing. Because God inside giving that anointing. Hallelujah! Oh, Sandaras iya. Hallelujah! Amen! Tingnan nyo kung anong klaseng katawan mayroon tayo. Ano mang hawakan natin, it is something na mayroong transformation na nagkakaroon. Hallelujah! Praise be to God! Oh, Handarasi! Amen. So, like Samson, because Samson, by anointing, ang nasa right bow, after 15 years, mayroon tayong bow. At nagagamit natin yung bow na yan ngayon sa buhay natin, exactly mismo doon sa bow na sinabi natin sa ating Panginoon. Dahil kung hindi natin ginagawa, anong sabi ng mensahe? Yung bow na yan na tinalikuran natin, nangangalunya tayo.
gifts na ibinigay ni Lord sa atin, isipin natin, ito'y supernatural things na nasa atin, a weapon to overcome our enemy. Amen. Huwag lang basta yung suffering, weakness, basta huwag lang gifts na ibinigay ni Lord sa atin, giving, music ministry, yan ay supernatural. Kaya minsan, parang ayaw mong tumugtog. Iniisip mo, hindi ako worthy. Bakit? Kasi ang isip mo parang natural lang na bagay yan na ginagawa natin. Pero hindi, mga kapatid. It is a supernatural thing. Amen. Kaya i-overcome natin kung ano man yung mga negative na isip at nararamdaman natin. Amen. Okay, last. Tayo ngayon ay isang punong kahoy. And it is a tree na sinabi sa Psalms chapter 1 verse 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. We are in the Third Testament season. And we are now bringing fruit of this season. You will be the product of what you eat. Now by the rivers of water is by the Aquarian ministry, outpouring fresh and deeper water. Maalala nyo yung Ezekiel 47, 3 to 9. Dumami ng dumami yung tubig. Mula sa ankle, knee, loins, then naging rivers to swim. First coming, second coming, then third coming, naging rivers to swim. Bakit? May continuity ng Aquarian ministry na binubuhos ang tubig na buhay. At ang kailangan mo ngayon ay lumangoy. Dahil the Lord teaches us to swim. At ang pag-swim natin, hindi po langoy aso. Hindi ka tatatampisaw. Nagtatatampisaw ka lang. Sa rivers of living water. Isipin mo na lang, rivers of living water that is His word for your day. Nagtatampisaw ka? O kaya lulubog, lilitaw? Hindi ganoon. Nakakahiya sa Panginoon. Nakakahiya sa nagbigay ng rivers of living water. Nagtatampisaw ka lang? Lulubog, lilitaw? Na naglilingkod sa Panginoon? Samantalang yung outpouring continue every Sunday, every gathering, every photo, etc., etc. But the Lord teaches us to swim. At ang pag-swim natin is not an easy way. In other words, yung paglilingkod natin, it is a hard way. Amen. Dahil lahat tayo ay may obligasyon. Yung easy way, hindi nagbibigay ng obligasyon. Yung hard way, sinisikap niya, nibigay ang kanyang obligasyon. Everything na ginagawa niya sa paglilingkod. At we serve hindi sa makipot na daan, but sa maluwag. Okay, we serve sa makipot na daan, hindi sa maluwag na daan. Dahil sa maluwag, maraming napapahamak doon. Pero sa makipot, kahit hard way, eternal life ang pinagkaloob sa atin. Sabi ng message, we don't change the mind of God. But ang pinalitan natin ay
yung ating carnal mind. At inilinda natin ito sa kaisipan ng ating Panginoon. Yan ang paglilingkod natin. So, hindi tayo lulubog lilitaw. Hindi tayo easy way. Hindi tayo sa maluwag na daan. Then, paano tayo lumangoy, maglingkod sa Lord? Just like the Lord and Brother Peter. Hindi na yung Peter na nagdaan, but Pastor Peter ngayon. Amen. Yan, tapos na yung kasaysayan. Nandito ngayon ang bagong kasaysayan ng bagong Pedro sa ministry ng ating Panginoon. Anong paglilingkod? They just stand and walk sa ibabaw ng yan ang ginagawa nating paglilingkod. Nagtatayo tayo sa ibabaw ng revelation ng third coming at naglalakad tayo ayon sa buhay ng third coming na tinanggap. God bless.